Inaresto ang isang 44 anyos na lalaki ng mga otoridad matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu at isang baril sa isinagawang checkpoint operation ng General M. Natividad Municipal Police Station sa Barangay Pinyahan dito sa Nueva Ecija nitong Hunyo 10. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng checkpoint operation o Oplansita ang mga tauhan ng himpilan sa panguna ni Police Major Roylan V. Gonzales, Chief of Police, at pinamumunuan ni Police Captain Nathaniel C. Tomas Jr. nang mapansin nilang isang itim na Rusi kolong-kolong na minamaneho ng suspect. Sa halip na huminto para sa regular na inspeksyon, sinubukan umano ng suspect na takasan ng checkpoint. Gayunman, mabilis siyang naharang at naaresto ng mga operatiba. Kinilalang suspect bilang isang byudo at residente ng Barangay San Ricardo, Talavera, Nueva Ecija. Sa isinagawang body frisking at inspection, nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat at kontrol ang isang transparent heat shield plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 13,600 pesos. Na-recover din ang isang kalibre 22 revolver na may 5 bala, isang puting pouch bag at ang ginamit na Rusi kolong-kolong. Dahil dito, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code, Resistance and Disobedience to a Person in Authority, Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustudiya ng General M. Natividad Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang kaukulang mga kaso laban sa kanya. Samantala, muling pinagtibay ng General M. Natividad Police ang kanilang matatag na kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan sa kanilang nasasakupan. Maituturing na isang makasaysayang araw para sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija matapos opisyal na buksan at pasinayaan ang bagong dialysis center sa Barangay Ligaya noong Hunyo 10 taong kasalukuyan. Ang proyekto ay naisakatuparan sa pamagitan ng inisyatibo at pagpupondo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Attorney Joby P. Imata, katuwang ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno naman ni Vice Mayor Victorino V. Sabino. Ayon sa Municipal Engineering Office, tinatayang nagkakahalaga ng 2 million pesos ang pagpapatayo ng pasilidad. Bukod pa sa mga ginawang pagsaayos at pagbili ng mga kinakailangang kagamitan upang maging ganap na operational ang dialysis center. Malaking tulong ang nasabing pasilidad sa mga residente ng Gabaldon at mga karatig lugar dahil hindi na nila kailangang bumiyahe ng malayo para sa kanilang dialysis treatment. Bukod dito, akreditado rin ng PhilHealth ang dialysis center kaya maaari nang makinabang ang mga pasyente sa libreng dialysis sections. Dinaluhan ng iba't ibang opisyal at panauhin ang programa ng pagpapasinaya. Pinangunahan ni Reverend Father Nessel O. Lirio, Paris Administrator, ang pagbabasbas sa pasilidad at panalangin para sa matagumpay nitong operasyon. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta sina Development Management Officer 4, Lester Jose M. Espinosa, Municipal Health Officer Dr. Sheena Grace E. Pascual at Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cesar San Pedro na pawang nagpahayag ng kanilang pagkilala sa kahalagahan ng proyekto para sa kalusugan at kapakanan ng mamamayan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Mayor Imata na ang tagumpay ng proyekto ay bunga ng sama-samang layunin ng lokal na pamahalaan na mapataas ang antas at kalidad ng serbisyong medikal para sa taong bayan. Sa pagbubukas ng bagong dialysis center, inaasang mas mapapalapit ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan at mas marami pang pasyente ang magkakaroon ng pagkakataong makatanggap
ng kinakailangang gamutan ng hindi na lumalayo pa sa kanilang bayan. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapaunlad ang sektor ng agrikultura at mapataas ang produksyon ng palay, pinangunahan ni Mayor Viandre Nicole J. Cuevas ang pamahagi ng mga makabagong kagamitang pangsaka para sa mga samahan na magsasaka sa lungsod ng Palayan. Ipinagkaloob ang mga kagamitan sa nagkakaisang manggagawa ng bukid ng Barangay Atate Association at Mapait Aulo Irrigators Association na kapwa inaasahang makikinabang sa paggamit ng mga modernong kagamitan sa kanilang pagtatanim ng palay. Naging katuwang sa aktibidad ang City Agriculture Office sa pamumuno ni Ismenia Lulu na nangasiwa sa koordinasyon at distribusyon ng mga kagamitang inilaan para sa mga benepisyaryong samahan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka sa pamagitan ng teknolohiyang makatutulong upang mapabilis ang kanilang produksyon, mabawasan ang gastusin sa pagtatanim at mapataas ang ani sa bawat taniman. Kasabay ng pamamahagi, inianunsyo rin ng lokal na pamahalaan na mayroon itong 2 unit ng palatak palay seeder na maaaring hiramin at magamit ng libre ng mga magsasaka sa lungsod. Ang naturang kagamitan ay nakatakdang magsilbing karagdagang suporta sa mga magsasakang nais gumamit ng mga episyente at makabagong paraan ng pagtatanim ng palay. Ang Palatak Palay Seeder ay isang award-winning na imbensyon ng Pilipinong magsasaka na si Delphine Cuevas. Dinisenyo ito upang mapadali at mapabilis ang proseso ng pagtatanim ng palay habang tinitiyak ang mas maayos na pagkakalatag ng mga binhi sa bukirin. Dahil dito, nagkakaroon ng mas pantay na pagtubo ng pananim na maaaring magresulta sa mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng produksyon. Bukod sa pagpapabilis ng pagtatanim, nakatutulong din ang nasabing kagamitan sa pagbabawas ng labor requirements at pagpapataas ng kahusayan sa paggamit ng binhi. Ito ay mahalagang hakbang upang matulungan ang mga magsasaka na makasabay sa makabagong teknolohiya sa agrikultura at mapalakas ang kanilang kakayahang makapag-produce ng pagkain. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Cuevas ang kahalagahan ng patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura na isa sa mga pangunahing haligi ng ekonomiya ng lungsod. Aniya, patuloy na magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng mga programang magbibigay ng benepisyo sa mga magsasaka bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at pag-unlad ng komunidad. Ang inisyatibong ito ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng sektor ng agrikultura upang mapalakas ang produksyon ng palay, mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang mas moderno at mas maunlad na agrikultura sa lungsod ng Palayan.